Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal, pambansang buwan ng katekesis o linggo ng mga katekista. Isama natin sa ating panalangin ang mga nagsialay ng kanilang pasasalamat para sa mga biyayang natanggap. Orphanel Family, Soroan Family, VJ Errol Galindez and Family, Julieta Lotok, Fe Leones and Family, Caras Family at Blanca Family. Gayun din para sa kaarawan ni na Pope Leo XIV, Justino Soroan at Miguel Ordenilla. Para rin sa natatanging kahilingan ni RJ Abaring at sa kagalingan ni na Cristel Charis Havilio, Kevin Vincent Tongio, Pipa Crisostomo, para sa kanyang successful operation and healing, at ni Melanie Lienos. Idalangin din natin ang ikaluluwalhati ng mga kaluluwa ni na Julius Cesar Fajardo, Fe, Romeo, Aldrin, Flora Villanueva, Joaquin Mico, Alvin para sa kanyang death anniversary, Fortunato, Eulogio, Anastasio, Elsie, Bentorada, Castora, Anesito, Anatalia, Lolalia, Teresa Columnas, Corazon, Corsine, Romeo, Roberto, Trining, Tomas, Aniseo Bautista, Leonora, at Poncio Bautista. Muli po ay isang mapagpalang araw sa ating lahat at malugod namin kayong tinatanggap dito sa parokya ng San Padre Pio. Sa dakilang araw na ito'y magkakatipon tayo bilang iisang pamayanan ng pananampalataya upang pasimulan ang unang araw ng Misa Nobenaryo sa karangalan ng ating minamahal na patron, San Pio ng Pietrelcina. Ang ating punong tagapagdiwang sa banal na Eukaristiyang ito ay si Reverendo Padre Alfonso Sabarillo, anak na pari ng ating parokya. Ngayon, bilang tanda ng ating pakikiisa at kagalakan, inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo at buong pusong makiisa sa koro para sa ating pambungad na awit. Sinauna umangari
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo ho ang lahat at makinig tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa kanilang paglalakbay sa disyerto, dumanas ng maraming kahirapan ang mga Israelita at malimit silang dumaing kay Moises at sa Panginoon. Bagamat karaniwang matiisin, ang Panginoon ay napilitan ding magpadala ng kaparusahang magpapagaling, tulad ng sinasabi sa unang pagbasa para ngayon. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito. Dahil dito, sila'y pinadalahan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sinumang matukal nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabayan po natin ang koro. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga, nangyari pa noong una, kaya't ito'y mahiwaga. Datapwat noong sila'y lilipunin na ng Diyos, nagsisi ang karamihan, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang, ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos.
kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaoy pagkunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Gayunpaman, palibhasay Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Dahil sa pag-aalala sa mga paghahating bunga ng pagmamataas at pagkamakasarili ng mga taga-Filipos, inilalahad sa kanila ni San Pablo ang halimbawa ng kababaang loob ni Kristo para pagnilayan at tularan nila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kaniya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal na Diyos Ama. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Father Alphonsus. Alphonsus sa aking religious name. Pero Edward sa aking tunay na pangalan. Ako po'y tiga dito sa Sierra Nova Subdivision, Phase 2. Ako'y maliit pa, nagbibisikleta lang ako dyan. Nakarating ako dun sa Villa Luisa, sa Deparo, Kutikot. So ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. And at the same time, ngayon din po ang First Novena Mass. Mukhang di just sure. First Novena Mass in honor of Padre Pio. Merong isang sundalo nung sa panahon ng gera. Sa sobrang takot niya. Bakit siya takot? Kasi hindi niya alam kung siya yung makakauwi pa ng buhay, makakabalik pa ng buhay sa kanyang pamilya. Bibihira o grasya talaga ng Diyos pag nakauwi ang isang sundalo sa gera from war na talagang buong buo. Minsan may nakakauwi, wala ng kamay, balikat. Iba wala ng paa. Iba wala nang makita. Kaya sa sobrang takot niya, gumawa siya umukit siya sa kahoy, yung maliit na cross, tapos inilalagay niya sa kanyang dibdib pag siya'y natatakot. Pagka meron siyang, nag-iisa siya, pag gusto niyang magdasal, pag may wino-worry siya, pag gusto niya nang sumuko, bumalik sa kanyang pamilya, andun ang cross, nilalagay niya sa kanyang dibdib, siya'y nagdadasal ng taimtim. Palibhasa ay Kristiyano, sabi niya, Panginoon, ipinanalo mo kami sa krus, ipanalo mo rin ako. Ingatan mo ako, protektahan mo ako, ilayo mo ako sa kapahamakan. Ganun, gabi-gabi. Kaya para sa kanya, ang krus ay hindi lang basta dekorasyon. Nilagay mo dyan, inilagay mo dito, tapos na. Sa kanya, pag nakikita niya yung cross, napapaalalahanan siya ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya, ngayong pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus na banal. Ang krus ng ating Panginoon ay sign ng pag-asa at kalakasan. Hindi dahil na ipinagdiriwang natin ito, hindi dahil ay natutuwa tayo sa mga paghihirap, ikinatutuwa natin yung kapag nahihirapan yung iba, lalo na kapag yung iyong kaaway ay nahihirapan, natutuwa ka, hindi ganon, Hindi ganon ang ibig sabihin. But because sa krus ng Panginoon, nakita natin ang limitless unconditional love ng Diyos sa atin.
Ganyan katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya napakahalaga na ikay titingin sa krus. Ang krus na dating simbolo ng kahihiyan, nakalaan para sa mga kriminal kasi yung mga Romano, yung talagang nilikhayan para sa pang torture, pang parusa, para ipakot mamatay. Pero sa kalooban ng Diyos, ginamit itong instrumento ng kaligtasan. So, from the cross, our Lord did not curse His enemies, but pinatawad niya. Kasi di ba pwedeng sabihin na, bakit ako ipapako sa krus? Hindi naman ako nang nagkasala. Kayo ang nagkasala. Dapat kayo ang ipako sa krus. Pero hindi. Hindi niya iniwasan ang krus. Hindi niya hinayaan niyang ipako siya sa krus upang tayo'y tubusin sa ating mga pagkakasala. Kaya nga, sabi ni San Pablo, we proclaim Christ crucified, the power of God and the wisdom of God. Naalala ko tuloy si St. Thomas Aquinas pag gumagawa ng libro sa harap ng krus. Kaya tama itong sinabi ni San Pablo, the power of God and the wisdom of God. Karunungan ng Diyos. Ang daming santo. Nakapagsulat sila ng magagandang libro na hanggang ngayon ginagamit natin sa harap ng krus. Kaya dapat pag magdadasal tayo, may krus sa ating altar. Yung demonyo, takot na takot sa krus. Nung lumabas yung movie na Conjuring, pinanood ko agad. Kasi mahilig ako sa horror, kaya ang aking buhay horror din. So, at Calvary, pag tiningnan natin, sa Kalbaryo, ay natalo, ay defeated. Minsan ganun ang tingin, pero hindi. Akala ng demonyo na kapag naipako si Jesus sa krus, talo na si Jesus. Hindi niya alam, kapag si Jesus ay naipako, anong sabi from the Gospel of John? When I am lifted up from the earth, I will draw people to myself. Hindi niya alam, pag naipako si Jesus sa krus, tagumpay yun ng Panginoong Jesus. Kaya sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, our Lord Jesus reconciled heaven and earth, breaking down the wall of sin. Kaya, itong cross ay hindi lang relic ng torture, but the most powerful symbol of love and victory. Symbol of love and victory. At kung sisiyasatin natin ang buhay ng mga santo, lalong-lalo na si Padre Pio, dahil ngayon sinisimulan natin ang Novena Mass para sa kapistahan ni Padre Pio, sabi niya, ang paghihirap sa krus, hindi parusa. Yung kanyang paghihirap, yung ating paghihirap, ay hindi parusa, kundi partisipasyon sa pagmamahal ni Kristo sa krus. Participation. Kaya, anong nangyari kay Padre Pio, di ba? He bore the wounds of our Lord. Di ba? In His body, yung tinatawag nating stigmata. Sino rito may stigmata? So, si Padre Pio, meron siyang stigmata, I think, for 50 years, parang ganun. At talagang in-embrace niya ang kanyang krus. Marami siyang krus, yung sakit niya, krus yun. Yung rejection niya. Talagang inakap niya yung kanyang krus niya because He knew it was the road to salvation. Kaya inaakap niyo ba ang inyong krus? Panginoon, kailan mo ba tatanggalin ang krus ko? So, kita niyo, yung vertical beam lifts us to God, di ba? Reminding us yung ating panalangin, kapag nag-iinsenso tayo,
ang halimuyak ng insenso, parang ang ating panalangin na paakyat sa trono ng Diyos sa kalangitan. Diba? Kaya nakita nyo, paakyat yung usok. Saan ka nakita nag-insenso? Pababa. Paakyat. Kasi parang ating panalangin, papunta sa trono ng Diyos. At tayo di pinapaalalahanan na pagkatapos ng ating buhay dito sa mundo, ng ating misyon, ay may buhay na walang hanggan. Mayroong buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya huwag kang mag-alala. Kung ikay hirap na hirap ngayon, ialay mo lang yan sa Panginoon. May buhay na walang hanggan na nag-aantay sa atin. At yung horizontal beam. Yan. Diba? Una, vertical, tapos horizontal. Ito naman, stretches out to others. Pinapaalalahanan tayo ng kautusan ng Diyos na mahalin ang ating kapwa. Di ba mahirap din yan? Mahirap magmahal, madaling mangaway. Di ba? Mahirap magmahal. Kaya krus. Pero pag ginawa mo, ang iyong gantimpala, buhay na walang hanggan. Mahalin mo ang Diyos with all your mind, with all your heart, with all your strength, with all your soul. Sabi ni Tita, with all your soul. And then, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sino ang kapwa mo? Yung magulang mo. Yung iyong kapatid mo. Kung ikaw magulang, yung anak mo. Mga kamag-anak mo, kapitbahay mo. Kaya nga ako'y natutuwa nung ako'y inimbitahan dito, at least nagkaroon ako ng chance na bisitahin ko yung aking pamilya. Kaya napakabuti ng Diyos, hitting in one stone. Hitting two birds in one stone. Hindi lang 2, 3 pa. Kaya, ganun pagka tayo magsasign of the cross, sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya, itong together, itong beams show the true greatest commandment, kagaya po nung aking nabanggit, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. The sign of the cross na ginagawa natin, hindi yan magic, hindi yan superstitious belief. Pag tayo nagsasign of the cross, profession of faith yan in the Trinity. Kaya in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Profession of faith in the Trinity at sa saving work ng ating Panginoong Hesukristo. Si Padre Pio, he was faithful to sa parehas. He loved God deeply sa kanyang panalangin at ang pagmamahal niya sa mga tao. Anong ginagawa niya? By spending long hours in the confessional, papakumpisal ng ilang oras si Padre Pio. Doon niya ipinapakita yung kanyang pagmamahal sa tao. Kasi minsan yung tao, ang kailangan lang nila yung makikinig sa kanila. Minsan hindi nila kailangan ng advice Kasi alam na din nila ang advice. Ang kailangan nila yung mapagsasabihan. Sabi nung aking professor nung ako'y nag-aaral ng theology, pakinggan nyo lang. Problema sa atin, nakikipag-ano pa tayo Pakinggan mo lang. Kasi pag pinakinggan mo yan, 50% na kanyang problema, solved na. Binara mo ng binara, di nag-away pa kayo. Lalo siya, nawalan siya ng pananampalataya. Diba? Kaya pakikinggan mo. Kaya si Padre Pio, ang tagal niya sa kumpisalan, kasi nga pinakikinggan niya yung mga tao. Kaya, para sa kanya, the sign of the cross, hindi lang basta routine, it was the armor of faith and protection against evil. Nakita naman natin ang buhay ni Padre Pio, kung inyong napanood ang kanyang buhay, kung paano siya gabi-gabi inaatake ng dyablo. Sasabi ni St. John Chrysostom, ang krus ay kalooban ng Ama. Kaya pagtitingin ka sa krus, kalooban ng Ama, kaluwalhatian ng Anak, kagalakan ng Espiritu Santo, ipinagbubunyi ng mga anghel, kaligtasan natin, at
ilaw ng mundo. Yan ang krus, sabi ni St. John Chrysostom. Kaya ipinakita ng Panginoon na ang krus ay hindi lang basta paghihirap, pain, kundi luwalhati ng Diyos na hayag sa pag-ibig. Luwalhati ng Diyos na hayag sa pag-ibig. Kaya, the death of our Lord, sabi ni St. Augustine, should not be a cause of shame for us. Rather, it should be our greatest hope, our greatest glory. Kaya wag kang mahihiyang mag-sign of the cross. Naalala ko nung ako'y nag-aaral pa sa Tagaytay, pag ako'y mapapadaan doon sa Lourdes na simbahan, ako'y magsa-sign of the cross. Tapos yung 5 kaharap ko magsa-sign of the cross din. Kala mo, nakita na lang simbahan. Kasi nga, nag-sign of the cross ako. At yung pag-sign of the cross ko na yun, parang nagkaroon ng connection sa Diyos. Napakasimple, pero it's a perfect prayer. A profession of faith sa banal na Santatlo, sa Trinity. Kaya wag tayo mahihiya. Wag natin ikahihiya. Kaya pinangangalanda natin ang krus ng Panginoon. Dahil yan ang ginamit niya para tayo tubusin. Biruin mo, may access ka sa kalangitan dahil sa krus ng Panginoon. Kaya mahalin natin ang krus. Father, siya yung krus ko. Di ipakaw mo siya sa krus. Di mahalin mo siya. Pag ginawa mo yan, ang iyong reward, buhay na walang hanggan. Diba? Ang hirap naman, naghihirap ka na dito. Tapos, maghihirap ka pa rin sa kabila. Kaya ibuhos mo na, sige na. Kaya kay Padre Pio, sabi niya, in order to attract us, para daw tayo ma-attract, ginawa ng Diyos, ibinigay niya, nagbigay siya ng maraming biyaya. Na-appreciate niyo ba yung mga biyayang binibigay sa inyo ng Diyos? Ano yung unang-unang biyaya? Magising ka sa umaga. Yun ang unang-unang biyaya na maraming beses. Minsan, pag nagdadasal ka, hindi mo naman sinasabi na, Lord, sana magising pa ako bukas. Pero binigay ng Panginoon, eto nga kasi ako'y lagi nagmimisa sa patay. Yun ang apostolado sa akin. Kung saan ako nakasay sa Kalawan, Laguna, sa San Isidro, Labrador Parish. Araw-araw ako'y nagmimisa sa patay. Memorize na ng mga tao yung aking humilya at ang mabuting balita. Sabi ko sa kanila, ang isang sinasabi ko sa patay, hindi sa patay, sa mga taong dalo. Sabi ko, tayo nagpapasalamat sa Diyos. Sabi nung bakit naman tayo magpapasalamat sa Diyos? Namatay nga. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa regalo ng buhay. Dahil ang buhay natin, regalo yan ng Diyos, ibinigay ng Diyos, hiram sa Diyos. Kaya mamaya kakanta ng hiram sa Diyos. Para tayo mapaalalahanan. Hindi yan ibinigay sa iyo ng Diyos dahil alam ng Diyos marami kang magandang gagawin sa buhay mo. Alam din naman ng Diyos na marami kang kamalian na gagawin. Di ba? Pwede niyang hadlangan. Pero hindi niya tiningnan yon. Tiningnan niya, tumingin siya doon sa kaibuturan ng kanyang puso. Nung tayo nilikha tayo sa pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos. Kaya lagi niyong tatandaan kung bakit tayo nandito sa mundong ito. Dahil mahal tayo, nilikha tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos para tayo sa Kanya. Lagi niyo yung iisipin, mga kapatid. Pag nalulungkot ka, kasi meron ako minisahan, sabi niya, Father, ako'y inip na. Kailan kaya ako kukunin ni Lord? Kasi 100 years old na siya. Inip na daw siya. Kaya, yun ang lagi nating pagninilayan. Ginamit ng Panginoon ng krus upang tayo dubusin dahil ganyan niya tayo Sabi ni St. Thomas Aquinas, isang patak lang ng dugo ni Jesus. Di ba nung tinusok ko yung tagiliran ni Jesus? Isang patak lang ng dugo ni Jesus, ligtas na tayo. Pero anong ginawa ni Jesus? Hanggang sa
huling patak ng kanyang dugo. Bakit? Dahil gusto niyang ipakita sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Kaya lagi nating isipin yun. Mahal ka ng Diyos, nag-alay ang Diyos na kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. At sabi ni San Agustin, kung meron mang isa sa atin ang mapapahamak, mapupunta sa masama, at kailangang mag-alay uli ng buhay ang Panginoong Hesus, gagawin niya uli, hindi siya magdadalawang isip. Para doon sa isang taong yon. Para lang doon sa isang taong yon. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Sabi ni St. Augustine, as if ikaw lang at siya sa mundong ito. Kaya, marami siyang nilikhang biyaya, sabi ni Padre Pio, para tayo i-attract. Pero, hindi niya lang yun basta binibigay. Kaya sabi ni Padre Pio, may kasamang sakripisyo. May kasama laging sakripisyo. Diba? Kaya yung grasya, reward from God. Basta magsikap ka, magpakabuti ka. Gumawa ka ng mabuti. Mabuhay ka sa katotohanan. Umiwas ka sa gawang mali, sa makakasakit sa iyong kapwa. At sabi ni St. Rose of Lima, walang ibang hagdan para tayo ay makaakyat sa langit. Sabi niya, apart from the cross, there is no other ladder by which we may get to heaven. There's no other ladder, kundi yung krus mo. Yung krus ko, yung aking krus. At sabi ni Padre Pio, the cross is the key that opens the gate of heaven para sa atin, para sa akin. Yung aking krus, yan ang susi para mabukas ang gates of heaven. Kaya si St. Rose of Lima, tinanggap niya yung kanyang sakit, inalay niya lang sa Panginoon. Hindi naman ibig sabihin na tinanggap mo yung sakit mo, tinalay mo sa Panginoon, hindi ka na magpapatingin. Hindi ka na iinom ng gamot, hindi ka na magpapahinga, hindi. Kumbaga, lahat inaalay, di ba parang sinabi ni San Pablo, lahat ng gagawin mo, iaalay mo sa Diyos. Di ba? Sa case ni St. Rose of Lima at ni Padre Pio, inaalay nila yung kanilang sickness, yung kanilang sakit. Lahat ng kanilang nararamdaman, lahat ng kanilang hirap, inaalay sa Panginoon. At yan ang krus, sabi ni Padre Pio. Kaya naman mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na buhay, yung bawat suffering na meron tayo, minsan yung traffic, suffering yan, cross yan, misunderstanding yung ating sa bawat isa. Cross yan, yung ating sakit. So, can be united with Christ cross. No? So, imbis na magalit ka, uunawain mo na lang yung tao, yung kalagayan ng tao. Magpaparaya ka na lang, magpapasyensya ka na lang. Parang kanina, kasi kanina lang ako lumuwas, sumakay ako ng bus. Ako'y tulog na tulog. Merong nahulog sa bus, may nahulog. Ano kaya nahulog na? Wala akong pakialam kasi tulog na tulog ako. Yung pala yung bote na suka, nahulog sa taas, nahulog, sumabog. Hindi ko pinansin kasi nga natutulog ako. Maya't maya, maamoy may suka. Nakita ko isa naglalampaso na doon sa bus. Hindi huminto muna yung bus, kumuha ng sabi nung nasa likod ko, tumayo, ano ba yan? Naantala pa ang ating biyahe, mga peste. Sabi, tapos lumabas ng bus. Kasi nagmamadali nga daw siya. Sabi ko, kaya ko rin sabihin yun. Kasi nagmamadali din ako. Pero hindi, pasyensya. Yan ang aking krus, inaalay ko sa Panginoon, kabayaran ng aking mga kasalanan. Ganon, nagpasyensya ka na lang. Yan ang iyong krus. Kaya sa atin, pag tayo nagdadasal, kaya di ba yung sign of the cross? Kaya mga magulang, yan ang ituturo nyo sa mga bata. Yung aking mga pinsan na maliliit, marunong yan mag-sign of the cross. The name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Kaya yung mga bata, dapat tinuturuan ng sign of the cross. It's a complete prayer. Diba? At sa atin, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, from the Gospel of Matthew,
If anyone wants to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. So to be Christian is not to avoid the cross, but to carry it with him. The triumph of the cross assures us that every Good Friday leads to Easter Sunday. At katulad ni San Pablo, nawa atin ding maihayag, may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Si Padre Pio, ang kanyang buong buhay ay isang testimonya ng pagmamahal. Sa kanyang paghihirap, mas lalo siyang napalapit sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito ang ating pagnilayan, ang krus ng Panginoon. Sa tuwing ikay titingin sa krus, ikay napaalalahanan kung gaano kakamahal ng Panginoon noon, ngayon sa banal na Eucharistia. Sabi ni Mother Teresa, ganyan kakamahal ng Panginoon ngayon sa banal na Eucharistia. Kaya nakikita natin ang altar, ang krus, at ang altar, at ang banal na Eucharistia. Lahat pinapakita sa atin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon noon at ngayon. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagdiriwang natin sa kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus ng ating Panginoon, buong pananalig nating idulog sa Kanya ang ating mga kahilingan sa pag-asang ang mga ito'y Kanyang ipagkakaloob. Tugon natin ay, sa iyong krus at muling pagkabuhay, Panginoon, dinggin mo kami. Sa iyong krus at muling pagkabuhay, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, naway ipangaral niya ang kapangyarihan ng krus at panindigan ito laban sa mga panghalinang makamundo. Manalangin tayo. Sa iyong krus at muling pagkabuhay, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, at lahat ng ating mga pinunong espiritual, naway manatili silang maging tapat sa mensahe ng krus at tuwina itong ipahayag. Manalangin tayo. Sa iyong krus at muling pagkabuhay, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno nating sibil at lahat ng nanunungkulan, naway igalang nila ang mga pagpapahalaga ng lipunang Kristiyano na isinasagisag ng krus at ipagtanggol ang mga ito sa lahat ng panganib. Manalangin tayo. Sa iyong krus at muling pagkabuhay, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nagtitiis ng sakit, karukhaan at diskriminasyon, patagpuan nawa nila sa krus ni Kristo ang lakas na kailangan upang ang kanilang kahirapan ay mabata nila ng may karangalan, pananalig at pag-asa. Manalangin tayo. Sa iyong krus at muling pagkabuhay, Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Sa iyong krus at muling pagkabuhay, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Hesus, kami ay iyong iniligtas sa pamamagitan ng pagpapakasakit mo sa krus. Tulutan mong kami maging karapat-dapat sa pangako mong buhay na walang hanggan, habang patuloy naming pinapasan araw-araw ang aming mga krus ng may pananalig, pag-asa at pag-ibig. Ikaw na nabubuhay at nagahari ng walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Kami dito
Manalangin tayo, manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusinik, Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay, sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos ang kapangyarihan, Diyos po sa langit ang langit at lupa, Hosana sa kaligtasan. Ilang natin sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan, walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa pagdubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay naman
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat ngayoy aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ng mga apostol, mga martir, si Padre Pio, na aming patron, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming Obispo Roberto, ang tanang mga obispo at buong kaparian, at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaninningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kapayapaan po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
tapat kailan pa man. Kung ika'y nananabik, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon, tapat kailan pa man. Biyaya niya't kapal, sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala, sa biyaya niya sapat. Buhay ko ay may kalinga, sa pagsubok at lumbay, naroon siya tumarakay. Ang Panginoon, tapat kailan pa man. Ika'y nananabik, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon, tapat kailan pa man. Biyaya niya't kapal, sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya'y kapal, sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa mahal na patron, San Pio ng Pietrelcina. Mapagpalang Diyos, na sa iyong dakilang habag ay pinagkalooban mo ang iyong lingkod na si San Pio ng Pietrelcina ng karangalang makibahagi sa mga sugat ng iyong anak na si Hesukristo at naging saksi ng iyong walang hanggang awa at kapangyarihang nagpapagaling. Isinasamo namin sa iyong kabutihang loob
na sa pamamagitan ng kaniyang makapangyarihang panalangin, kami naway mapagkalooban ng kagalingan ng katawan, kapayapaan ng kalooban, at pagunlad sa buhay espiritual. San Pio, huwara ng pananalig, pagtitiis at walang sawang paglilingkod, ipanalangin mo kami na makasunod kami sa yapak ni Kristo sa gitna ng aming mga pagdurusa at pagsubok. Gabayan mo ang aming parokya upang magkaisa sa pagmamahalan at mapuspos ng Espiritu Santo upang mapalalim ang aming pananampalataya. Naway sa iyong patnubay, kami maging mga buhay na saksi ng mabuting balita sa aming pamilya, pamayanan at buong sambayanan. San Pio ng Pietrelcina, aming mahal na pintakasi, ipanalangin mo kami sa harap ng luklukan ng awa ng Diyos. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po, isang maganda at mapagpalang gabi sa inyong lahat at maligayang pagdating sa parokya ng San Padre Pio. Sa pagkakataon pong ito, ating saksihan ang pagbibigay ng memorabilia ng Pistang Patron 2025 sa ating paring tagapagdiwang, Reverendo Padre Alfonsus Maria Sabarillo, anak na pari ng ating parokya. Ang memorabilia po ay ikakaloob ni Hermana Mayor Ellen Villarico kasama si Hermana Mayor Aurora Susano. Muli mga kapatid, palakpakan po natin ang ating punong tagapagdiwang, Reverendo Padre Alfonso Sabarillo. Mga pabatid, magkakaroon po tayo ng second collection. Ang malilikom po ay para sa ating construction fund. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panalangin at suporta. Pansamantala po muna, nasa huling yugto na po tayo ng ating bisita patron at ito po ay bilang paghahanda sa nalalapit niyang kapistahan sa darating na September 23. Ngayon po ay nasa kasalukuyang cluster na tayo ng pamayanan ng TNR3 Cluster 11. Nananawagan po ang ating Parish Social Ministry o Social Action Ministry para sa mga nais maging sponsor ng ating Educational Assistance Program o EAP. Makipag-ugnayan po sa opisina ng parokya o kay Sister Ami de los Reyes ng Social Action para sa karagdagang detalye. Pinaalalahanan po ang lahat na huwag po tayong pumunta or mag-post or i-share ang link ng https://novalichesdiocese.org. Ang link po ito ay malisyoso at ituturo tayo sa isang online gambling site. Samantala sa panahon ng Sangnilikha, ay ito po magsisimula nitong Setyembre 1 hanggang ika-4 ng Oktubre sa kasalukuyang taon at ang mga misa para sa pangangalaga ng Sangnilikha ay tuwing 7:30 ng umaga at 5:30 ng hapon. Meron po tayong health caravan or alay kaloob, ang Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima, Urduha Village, tuwing huling linggo ng buwan. Meron pong libreng laboratory, x-ray, ECG, free medicines, antibiotics for 1 week, maintenance for 1 month, vitamins at eye check-up, and free eyeglasses. Ang Hermandad 2025 ay magdaraos ng medical mission katuwang ang Caloocan City Government sa September 16, 2025, araw po ito ng Martes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. First come, first serve basis po ito. Magdala lamang po tayo ng ating valid government-issued IDs. Libre po ang mobile x-ray, ECG, FBS, ETC laboratories at eye check-up.
Meron din pong libreng pagsasanay kaloob ng Caloocan City Manpower Training Center sa iba't ibang kurso. Sa karagdagang impormasyon ay makipag-ugnayan lamang po sa Social Action Ministry ng ating parokya. Magkakaroon po ng libreng housekeeping training with NC2 certificate sa darating na September 15, 2025, nagaganapin sa RCBN Tahanang Pari Sacred Heart Village, Caloocan City. Ang registration at enrollment po ay sa darating o nagtapos na po noong September 10, ganap na 8:08 ng umaga sa RCBN Tahanang Pari. Sa mga nais pong mag-enroll, makipag-ugnayan lamang po sa inyong unlad leader o magpalista sa ating parish office. Inaanyayahan po ang lahat ng mga dumalo sa ating Job Fair 2025 na gaganapin sa darating na September 19 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima, Orduha Village, Caloocan City. Para sa mga naghahanap ng trabaho, magdala lamang po ng CV or curriculum vitae or resume at magpalista sa inyong unlad leaders o sa ating parish office. At lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary para sa buwan ng Setyembre ay inaanyayahan pong magtungo dito sa harap po ng ating dambana para sa pangkalahatang pagbabasbas. Lahat po ng ating September celebrant ng kanilang wedding anniversary, kung wala po, tayo po ay magsitayo na pong lahat. Meron po pala. Amen. Happy wedding anniversary po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Naway pagkalooban kayo ng Diyos na nangalaga sa mga Israelita nang sila'y maligaw ng landas, ng pagbabago, ng kalooban upang lalo kayong tapat na sumunod sa Kanya. Amen. Naway malasap ninyo ang pag-ibig na pinatunayan ng Panginoong Hesukristo sa Kanyang pagpapakasakit sa krus. Amen. Naway itulot niyang mapasan ninyo ang inyong krus ng buong pananalig, pag-asa at pagmamahal. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos. Stay with me, Lord, for you are
Ang mga kasapi po ng Lay